Nag-ready na. Ready? iPhone 6s Plus, bypass with signal. Nakahilo ha. Paliwanag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. Sinimulan niya ang decommission noong 2019. Ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nangako itong tatapusin ang proseso bago ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. We expect that the fourth phase to be carried out this year and completed within 2025. Ngunit na-question din ng mga senador kung bakit malaki ang agwat ng bilang ng mga nag-surrender na MILF combatants at ng mga isinukong armas. Mula sa 26,000 na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Tingin ng mga senador, dapat may isurrender na baril ang mga combatant bago tuluyang tanggapin at bigyan ng ayuda. Pero sabi ni Secretary Galvez, wala ito sa peace agreement at dumadaan din sa independent decommissioning body ang mga sumusukong rebelde. Ayon naman si member ng MILF panel, sa ilalim niya ng kasunduan, ang mga armas lang na pagmamayari ng MILF ang kailangang isurrender at ilan sa mga ginagamit ng mga combatant, personal na armas o di naman kaya ipinahiram ng mga sympathizer. It is not really 1:1. Many of the weapons that the combatants use are not the organization's property. And therefore, there is another program to ensure that these privately owned weapons can also be submitted or given to the authorities. Okay. Hinala ni Senator Rafi Tulfo baka pinagkakakitaan umano ang pagbibigay ng 100,000 pesos na cash assistance sa kada combatant, bagay na mariling pinabulaanan ni Secretary Galvez. I could say that, probably say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. Kailan ka minutes? I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, mayroon pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is some corruption. I believe that was not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na po sa decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag makita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Bakit ka nagagaling, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napaka-discrepancy. No? Pinasusunod namin sa Senator Jigoy Estrada na siyang chairperson ng komite ang mga dokumento kung ganito para makumpirma kung talagang nagkaroon ng Magkahuwat ramang guda. Huwat tadi nga. Tinalakay din ng Senate Mana? panel ang pagbibigay ng Mana? amnestia ni Pangulo Ferdinand Ayaw. Marcos Jr. sa mga Ikaw sa rebelde i-continue. grupo na kailangan sang ayunan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na sinungaling ng vlogger na si Sasa Rogando Saso, si CESA Administrator Katrina Ponce Enrile, kasunod ng mga akusasyon ito na binabayaran umano ng China ang mga vlogger na kontra sa PBBM administration. Nauna ng pinaratangan ng CESA official si dating presidential spokesperson Martin Andanar na umano'y nasa likod ng pagbabayad sa mga vlogger na tumulisa sa kasalukuyan ng administrasyon. Mula sa Quezon City, makibalikan natin kay Jed Neresina. Bypass with signal. Diba? Jed, ano yung sagot? Okay kayo, bypass with signal. Okay na. Oo. With signal din eh. Guys, bypass with signal. Okay.